Kapit mo. Hoy, ayusin mo yung gamit mo. Hugasan mo yung ano mo, baunan mo. Itapon mo yung mga ano. Ayaw mo sumunod. Ikaw. Asa na yung baseball bat? Huwag kang tanga, ha? Hugasan mo yung baunan mo. Wala diyang hugasin. Tingnan mo. Tapon mo yan sa mga basura, mga plastic. Hindi. Wala mag-cellphone. Ha? Wala, hindi. Wala na ipapero sa'yo. Wala mag-cellphone. Hugasan mo yan. Itapon mo yung mga plastic. O, tingnan mo yung gamit mo. Kinalat mo na naman. Ay, naku. Wala. Pwede. Ginagamit. Hindi ka makaintindi, ha. Papaluin ko ba? Tignan mo. Ha? Hirapan na rin pa na sa ano, eh. O, tama na yun. O. Wala na. Hindi ka na makakalaro dito habang buhay. Wala na, hindi na, inaasar mo ko. Wala na computer. Walang money, wala. Hugasan mo yan, hugasan mo. Ay, pag ako ginalit mo talaga, sinasabi ko sa'yo. Tingnan mo, iiyak ka talaga ng malakas. Pag ako talaga ginalit mo, tingnan mo. Wala, hindi pwede. Ginagamit ko sa work. Hindi ka makaintindihan. Tigas ang ulo mo, ah. Oh, bakit? Oh, nag-work ako para may money. Ikaw, naglalaro ka lang. Wala ka namang money doon. Oh, ano mahalaga? Oh, mahalaga yung money, hindi yung laro. Kung may money yun, pwede. Wala naman eh. Oh. Wala na akong money. Wala. Ay, tumiyak ka pa dyan. Papaluin pa kita. Ayusin mo yan, ha. Walang kalat dyan. Lumayos ka na dito kung ayaw mo ano. Umalis ka na dito. Umalis ka na dito. Wala nga eh. Gagawin mo. So ito lang pakiusap ko po sa session natin ito. Give me at least 20 minutes of your undivided attention and time. And allow me to share with you itong everybody say five stages to start, to launch, and to grow your business. Okay, bakit ko sinishare dito? Napakahalaga na maunawaan niyo po ang tinatawag natin ng business. Kasi kung magkatayo po talaga tayo ng bahay, meron tayong plano, meron tayong business para mas maayos po pagpapatakbo at pagpapatayo po ng business natin. Kasi napakahirap po pag wala tayong business kung para lang, hindi po talaga mabubuo at baka maghirap ang bahay. And likewise, sa pag-uwi sa inyong years of doing business, once you realize, kung wala po kayong tinatawag na roadmap, or di ba, wala kayo ng tawag na template, eh may hirapan po talaga. Ang ending po niyan, ang gagawin nyo lang po tayo, trials and error. Ano po naman ang nagiging resulta? Try error, di ba? Hindi lang trial. So, to avoid wasting time, money, and siyempre, yung emotional and mental pain na malubig up, I would like to share with you again in 20 minutes time, 5 stages to start
first stage po is called assessment. Second, availability. Third, awareness. Fourth, acceptance. Fifth, addiction. Okay. Ano po first itong assessment na ito? Ang assessment ng stage 1 po niya. Please ka, pinamon, hindi ka pa nga nakita. Please ka, ilagay ang kalabang business ideas. Kung ano ang business ideas na meron ka. Kasi sa totoo lang, ang unang kailangan po natin sa pag-negosyo, hindi po yan. Kailangan po may maganda kang idea. Bakit? Kahit ang dami mong pera, pero pag hindi mo alam at wala kang idea kung anong gagawin mo sa pera, dahan-dahan siya nauubos. Pero kahit na wala kang kapera, pero kung may maganda kang business idea, pwede kang mag-raise ng pera para ikaw ay mag-umpisa. Do you agree? So number one, ang stage 1 sa assessment, assess mo na kung may maganda kang business idea. Okay, after the business idea is already there, check syempre natin resources na. Dito na papasok po yung time. Di ba may oras ka ba? Dito may papasok na yung pupunta ka ba kahit maliit. Di ba? Dito check natin. Evaluate natin kung pwede ka mag-full-time, part-time, or if not naman, mali na ulan, okay, o malaking ulan. Third, syempre, i-check din natin, i-assess din natin ang ating talents. Diba? Ang ating skills, ang ating experience. Meron ba tayong hindi kang alam dyan? Alam mo kasi pag sasok mo sa negosyo, hindi mo alam. Chances are, hindi ka kikita, malulungin ka siya. So, on the part of the assessment also, this is where you identify yung strength and weakness mo. Pasukan mo yung bagay na talagang pamilya ka. Kung mo pasukan sa bagay na hindi ka pamilya. Because meron talagang tawag na learning curve. Kung ikaw ay isang abogado, di ba, mas maganda kung papasok ka sa negosyo, medyo aligned na doon. Kung kayo isang accountant, kung papasok ka sa negosyo, medyo aligned na doon. So, ang kagandahan ko dito, once you assess yourself well, ikaw mo, yung decision-making process mo, mas madali, kasi you will avoid... Lagay mo dito sa likod ang pinto para hindi nila ginagalaw. So, in other Lagay mo words, dito sa likod ang maiiwasan pinto mo yung yung bag. pagkakamali. And then, Para number hindi one, nila kung wala ginagalaw. kang proper assessment sa first part, alam ko ano nangyayari ko. Lagay mo. And then, masasayang ang oras mo, yung effort mo, masasayang ang pera mo, malulugi ka, yan, yun sa data. And then we ask you this question. Sino po sa inyo ngayon interview? Nag-DSP kayo, hindi ka nag-assess, na-excite ka lang na dito sa kanan nyo, type me sa comment section, type me. So right now, let me ask you this following question. Are you finding it challenging yun? Maghanap ko isang magandang business ideas. Hindi mo alam kung ano ba yung stress ng business mo. At di ka sigurado kung talagang papasok sa negosyo. Well, ito ng good news. If you want to create a good business idea, kung gusto mo, kaso lang, wala kang alam, stay in and stay tuned towards it and share ko sa'yo kung paano ko yung magagawa. Second po, agree the